Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo, no? Nasa part 2 po tayo ng tinatawag po nating fatty liver o yung ating pong mga nararamdaman, no? So, sa akin po, ang fatty liver po kasi, as I said, no, nandyan na po yung mahirapan kang matunawan. Kapag kasi ikaw, nahirapan kang matunawan, huwag ka na po kasing kain ng kain. So, make sure po na meron ka pong interval po na pagkakain. Kumbaga sa akin, pilitin mo na kumain ka po ng sakto lang. And kahit nagugutom ka, huwag mo kang kumain agad-agad. Kumain ka lang po dyan ng kahit 2 biscuits or inom ka po ng tubig. Talaga pong make sure po na ang katawan mo parang nag-aano po siya ng pagkain. Yung saka ka na lang kumain kapag gutom na gutom o nagugutom ka na po talaga. So isa po yan, mapapansin po ninyo kaagad na parang gumagaan po ang pakiramdam nyo. Lalo na po sa gabi, no? And isa po yan sa pong pamamaraan po na ma-stop po ang inyong sakit na hindi po siya tuloy-tuloy pong lumala. Pangalawa po yung tinatawag po natin na hindi ka po makakatayo. So pag hindi ka po kasi makakatayo, kasi yung ugat nyo, ang fatty liver kasi, ang masakit po talaga niyan, itong dito sa lower back, dito sa atala, and then dito yan sa baba, and then sa paa, sa balakang, pamumulikat po ng paa, and lalo na po pag nakahiga ka, and then minsan po pag mawalan ka po ng balanse, talaga pong tinatamaan or bigla ka na lang pong pinupulikat, no? And yan po is dahilan po sa ugat po, nag-start na po siyang maghina po yung daloy. Kasi nga po pag may fatty liver ka, ang lahat po ng malfunction po sa katawan mo is nag-start na. So nandyan na po yung magkakaroon ka po ng UTI na hindi ka naman mahilig po sa mga mapaalat, no? Hindi ka naman po mahilig sa mga soft drinks, no? And then yung sugar mo talagang tumataas siya kahit hindi ka naman kumakain, no? Hindi ka naman parang hindi ka naman po mahilig po sa carb pero talagang tumataas po sugar nyo. Andiyan na po yung hindi ka talagang makakatulog. Pag hindi ka kasi makakatulog po guys, no? Parang sa akin is like, ang hirap kasi makatulog, madam. Pag hindi ka kasi nakakatulog niyan, lahat po ng immune system mo bababa. Kasi alam niyo guys, kung bakit kailangan nating makatulog is dahil po para po makarest yung mind po natin. Kasi po, actually sa inyo ang alam po natin is like pagising ka, nagagana po yung mind mo. Actually, it's not, no? Kasi habang natutulog ka po, what the time po na natulog tayo, yung espiritu po natin, doing what we are thinking during the day. No? Iyan po ang time po talaga na yung espiritu mo or espiritu po natin, nasa astral siya and ginagawa po niya yung kung anong iniisip mo during the day. So kung nag-iisip ka po ng puro stress, nasa baba po yung espiritu mo niyan. No? Parang naghahanap din siyang mapatunayan mo na yung iniisip mo ay totoo. So ito na yung dahilan, sunod-sunod sinasabi ko na, it's very dangerous to always think about negative things. Usually yung mga recall, halimbawa nga awan yung mag-asawa, alam niyo sa days sa mind niyo, recall yun ng recall, parang naririnig mo anong sinabi niya, yung sakit na nararamdaman mo during the day, and then after that natulog ka. So, at the time po na ang kaluluwa mo, ang espiritong lumabas sa katawan mo, nagpunta po sa astral, napunta po siya doon sa lugar na kung saan ganun din po yung vibration niya. Whether we like it or not, talaga pong nag-a-astral tayo. And lahat po yan, hindi po tayo aware. Kaya nga po, pag maramdaman niyo pag binabarang ka, hinahabol ka ng ahas. Actually, ang ahas kasi is a symbol of strength. Tapos is a symbol actually of force, energy, power. Yan po yung kundalini mo sa likod. Pero yung kundalini ng iba, yun ang hinahabol ka. Kasi sa mundo ng astral, mananatili po doon ang talaga pong malakas ang willpower. No? So, kung natutulog ka, tapos hindi mo alam na galit ka, ganun ka, pag mo doon, nandun ka po sa kung saan nagagalit ka kung anong ginagawa mo doon sa taong kinagalitan mo. So, hindi, sabi ko nga sa iyo, ang mangkukulam ngayon as wala silang hawak ng mga manika. Hindi lahat sa pagkakataon kung anong mahawak niya. Halimbawa, kung isa siyang teacher, so ang tama mo niyan, mga roller, ang tama mo niyan, eraser, chalk, pakainin ka ng chalk sa astral, dahil po sa galit po niya. So sa akin is just like i-adjust mo
kung ano po ang dapat mong gawin, and then dapat malaman mo kung bakit po na ikaw nagkakaganyan. So, ang topic na to siguro isa-isahin ko para talaga po magkaroon po tayo ng magkataon po tayo ng idea kung bakit pa tayo nakakaramdam po ng ganyan. And pag mag-jump po kayo, so sa akin, kung halimbawa nagpatingin kayo sa akin, meron akong sinabi sa ganitong ganyan, ganito ganyan, magpa-doktor ka, magpa-laboratory ka o magpa-check up ka sa doktor. Kung galing ka na po sa doktor kasi most likely, kasi ang fatty liver, mostly po sa mind pa lang po natin. Hindi pa po yan siya masyado pong hindi po siya po actually ang silent killer sa akin, no? Ang fatty liver. Alam niyo kung bakit? Siya po ang dahilan po ng pagtaas ng sugar mo, pagtaas ng dugo mo, ng cholesterol mo, ng creatinine mo. Pero hindi mo alam na siya pala ang may dahilan noon. No? Kaya sinasabi ko, etong na to, actually nakataas po yung niya, yung concentrate siya sa sword po niya. Tingnan mo siya, may nakasuot po siya ng parang kapa. So sa akin, siya po ang nagja-judge ng hindi mo alam. Kaya po, bakit ka may prostate? Hindi mo alam na yun pala meron kang fatty liver. Yun pala may tama po ang atay mo. And usually sa mga kalalakihan po, nakukuha po yan sa inuman. Kasi ang orasyon po, pwede mong ipahawak lang dito. Sasara dyan. Pag inom mo niyan, suka ka na ng violet. Suka ka na ng blue, green, yellow. No, painom ako. So, now, sa babae naman po, magkakaroon ka ng problema po sa mga bukol-bukol. Usually dito, yung mga dito natin, kapag lumalaki po yan pero hindi mo alam, na mayroon pala ito. Itong ugat po natin parang nalaki. Binat po yan. No, pero binat po yan sa lakas, no? Hindi po siya kasi po pagka mayroon kang fatty liver, as I said, no, ang fatty liver, lagi kang pagod, lagi kang parang talaga po ang hirap kumilos, ganun, masakit ang lahat po ng mga kasukasuan, parang dito yan, no? And sabi ko nga sa inyo, and ang lalaki, madali lang po tingnan sa lalaki yan. Ang lalaki po, pag magkaroon po sila ng fatty liver, pahigain mo lang yan. Pahigain mo siya, makikita mo yung isang dibdib po niya, itong part po na dito, mas malaki yun sa kabila, parang maga. Hindi yan makikita sa doktor unless po nag-stage 3 ka na po. Halimbawa yung creatinine mo talaga pong hindi na po makayanan, sasabihin po nila sa'yo na kailangan mo na po mag-dialysis. Pero actually, guys, sa akin, as long po ng isang tao po naihi pa, meron pa po yung pagkakataon po na gumaling kahit hindi po siya nagpapadialysis. Huwag lang po kasing matigas ang ulo kasi may mga pagkain po talaga dyan na bawal siya pansamantala. No? So, sa akin, less po kayo talaga po sa kanin, more po kayo sa exercise, no? And alam niyo, minsan nakukuha po ninyo yan sa yung bagang excited kayo masyado or umiiyak po kayo sa drama sa radyo or drama po sa TV. No? Kung minsan po nakukuha po ninyo dyan kasi sumasakit yung heart niyo kapag masyado na pong umiiyak po si Angel Locsin or something like that, no? Hindi po ako masyado sa TV. Sorry. No? So sa akin i-adjust niyo dyan kung ano po yung gagawin niyo. Pagkatapos po, kung meron kayong bangkal, no? Actually, ang bangkal na sinasabi ko, ito sa Bicol, mambog. And sa amin ng mga Bisaya, bangkal, pero sa amin talaga doon sa Mindanao, wala talaga ako nakitang bangkal. And kahit yung kapatid ko nandun siya, pero wala akong nakitang bangkal po. Pero wala akong nakita doon na talagang marami. Ang marami talaga ng bangkal na nakikita ko is sa Bicol dito. Marami talaga dito. Pero sa ngayon po talagang ubos na. Doon na po ako sa taas po kumukuha, sa taas po ng Pulangi. So, eto kasi siya, mapait siya, pero ito kasi ang pinakamagandang gamot sa lahat po ng klaseng internal. As I said, matagal na po ako nanggagamot. Lalaki, babae, ito yung tinatawag nila dito na akala nila pampalaglag. Ang akala nila dito pampalaglag ito ng bata. No, actually it's not. No. Ang ano kasi nito is meron po siyang gamot po na parang tranquilizer. Pag nakainom ka po ng isang tasa lang po nun, talaga pong yung pananakit po dito sa likod nyo, mawawala yan kaagad. No? And pagkatapos nun,
yung pag-ihi po ninyo, maaalis po yung mga bato-bato, maaalis po yung, bagang iihi muna, magki-cleanse po kayo. Pati po yung pagka hindi po kayo makadumi ng maayos. And isa po siya sa isa sa na mas magaling siya. I don't know. Ang sabi ko nga po sa inyo is just like mas maganda po kung magpatingin po kayo sa doktor. Pero pag nagpatingin kayo sa doktor, halimbawa nga meron po kayong UTI and nagparesita na kayo, umiinom na po kayo ng gamot for 7 weeks. And then masakit pa rin po yung dito na side. Well, ang sa akin, iinom mo siya ng bangkal po. Sigurado po ako maalis po yan. Kasi po, ang ugat po natin dyan is para po siyang naipit. And, I don't know. Pero sa akin kasi, ito kasi is like, parang sa akin, is a miracle po siya. Marami po ito. Ang bulaklak po nito, parang COVID, corona. Parang corona. Kasi na-vlog ko na po ito nung nakaraang mga taon, no? And then, kung napapansin niyo guys, itong may mga puti po kasi. Ito yung mga sanga po ng sinukuan na kung saan sobra-sobra po doon sa ginagawa naming medalyon. And isa ito sa hinahalo ko po kahit isang piraso po. Pag nagdalaga kayo, meron siyang isang piraso. Pantanggal na rin po siya ng tinatawag po nating lason. Lason po ng orasyon, lason po ng ating pag-iisip. Kasi po, kapag sobra po kasi ang stress mo, magkakaroon po ng toxic o tinatawag po nating uric acid. Blood uric acid po yung dugo po natin. So, kaya po talaga masakit at hindi po nadaloy. No? So, sa inyo guys po na wag po kayong, ito reminder ko lang po, kung mayroon kayong magagamot, mag-stick po kayo doon. And then after that, sundin muna ninyo. Kung hindi po kayo nagpagamot, palipasin nyo 3 araw, o talaga pong grabe. Kasi alam ko po guys, sabi ko nga sa inyo, matagal na ako nanggagamot eh. Marami akong ginagamot na alam ko na they jump from one, tapos hindi sila gumagaling. Ang problema po dyan, wala na po sa magagamot, nasa kanila na po. Nasa pag-iisip na po nila yun. Kasi they are thinking na there is someone else that they can help more. Pag makita nila sa ganito, ganyan. Meron naman po magpapatingin sa akin, tapos I don't know. Basta ang sa akin po guys is just like you stick and then if not, kaya nga po binibigay ko sa inyo, kung meron po kayong ganito, wag na po kayong kumuha sa akin. Kung hindi po kayo makakapag-reach po sa akin sa tawas, makinig po kayo sa tawas kasi parang tinatawas na rin po kayo doon. And ito kasi ang isang balot kasi nito guys is good for 5 days. Maximum 5 days po. Kung halimbawa man po, grabe po ang nararamdaman ninyo or talaga pong kailangan po linisin, I would suggest 3 days lang po ang bawat balot po nito. Now, kung meron kayong makuha nito, kung kayo po ang nakakuha, i-dry nyo. Balat na binalatan pa namin. And then after that, binilad. Na sa sun po siya. So kung siya, pwede siyang lagyan po ng, alam niyo yung sinangag po na bigas. Ang sinangag kasi na bigas, yung bigas po natin, isasangag ninyo yun, iba-brown po ninyo. Ang ganda po kasi nun, kasi po siya sa pasma. Alam niyo yung mga pasma sa ugat, yung pasma sa yung pasma sa trabaho, pasma sa pagod, pasma sa pagkain, hindi ka nakakain sa tamang oras, binat, no? Ang ganda po na ihalo po nito. Kaso lang hindi po siya magtatagal kasi yung kanin nga po, yung bigas po, mapapanis ba gayon? Then kung hindi mo siya malinisan na maagad, tapos may ref, so madali siyang mapanis. Kaya di ko muna masyadong inaano po. Kung dito sa akin lang, kasi malapit lang sila sa akin, makakuha sila neto. Pero doon sa mga labas po na sa inyo, hindi ko po ina-advise yan kasi nga masisira siya kaagad. And kung gusto niyo gumaling po talaga, dapat kumuha kayo nito at least mga 5 piraso. Huwag naman kayong kumuha ng 2 piraso lang. Pagkatapos naman, mas mahal pa yung shipping fee. No? Parang sa akin, nagsasayang po kayo. Kasi kung 1 month po talaga kayong mag-iinom na to, kasi uulit-ulitin mo lang. Kumbaga sa akin guys, no, ang herbal din pag nagiinom po kayo, meron po kasi yan, meron po yan, sa akin is like, parang meron po siyang dosage, no. Pag yan ininom ninyo, diri-diretso po siya ang pag-inom. Halimbawa, 3 cups po siya. Ngayon, ilagay niyo sa umaga. Around 5-7 minutes lang po pagkatapos i-drain nyo. Ito pahingahin ninyo or huwag ibilad sa araw pero i-air dry po ninyo ulit. Pagkatapos bukas, ilaga ulit. So magliles po ang lasa niya, di ba? So hindi po kayo talaga iinom ng sobrang pait, no? Magliles po ang lasa niya. Pagkatapos ng 3 days mo, idagdag mo na po itong kalahati and then uulitin mo po siya ulit ng paglaga. So mapait siya ulit.
And then, go on, so on yun, go on. Hanggang po sa mag-okay kayo. Pero kahit isa nito, magiging okay na kayo kung hindi po kayo matigas ang ulo, na huwag din po kayong kumain po ng mga matataas na uric acid guys, no, sobra, yung bulinaw, tamban, yung mga isda sa bato, yung mga ano yun, yung alamang, yung hipon, alamang, grabe yun, ginamos, no, mga tuyo, no, wag muna kayong kumain yan kasi po, at saka sa akin, isa na po yung baka at saka manok. Wag muna kayong kumain talaga niyan. Kasi ang baka, pag nagsebo po yan, pag nagtigas po yan, tapos hindi po kayo masyadong nakaka-exercise, no, so, lalo po magbo-block, lalo po tataas ang mga cholesterol nyo. Pero ang meat po na karning baboy po na pwede po nyo ipagiling, pwede po yun, no? Tapos pwede po yun sa sabaw. Wag lang po, umiwas lang po kayo dun sa mga buto-buto kasi ang buto-buto masyado pong masakit sa mga dito, no? So, yun guys, no, nasa na tayo, no. Yun po ang pinaka ko pong latest po sa inyo na about po sa mga sakit ng rheumatic. No? Kahit po yung pananakit po ng paa ninyo, mawawala po nito. And dala po nito ang prostate, UTI, creatinine, and fatty liver, enlarged po. Pero syempre po, magpatingin po kayo sa doktor, no? And ito po herbal po ninyo. Kung halimbawa po may nararamdaman kayo sa akin, wala po. Ever since po na nagagamot po ako nito, wala po akong nagkaroon siya ng something like tumataas po yung dugo niya. Yung iba lang talaga po hindi kaya yung pait. And dati po gumagawa na po ako dati ng capsule na serpentina. Ako po ang gumagawa talaga nun. Kaso lang sa ngayon wala po akong supply nun. Yun iinumin mo lang siya. Pero sa ngayon talaga guys, hindi po ako nakakagawa nun. Wala po akong raw materials. No? Kasi inulan po kami dito sa Bicol or dito sa Tabaco po ng at least 7-8 months po. Ngayon nga lang po medyo nag-init-init na. Pero every 2 days po nag-uulan pa rin kami sa gabi. Pero at least po may araw na po. No? Kaya po maganda po ang pagkakabilad po nito. No? So, pangalawa po, meron pa po akong i-share po sa inyo. Ito po yung tinatawag po natin na sinagaraw. So, ito isa talaga sa pinakamaganda nito sa apdo, sa atay, fatty liver dan po. And mas maganda po siya kung presko. Pero and then, ang warning ko lang talaga dito is mas mapait po ito dito. Mapait talaga siya kasi lalo na pag presko. Pero kung isang piraso lang ilalaga ninyo is the same thing, no? Katulad po nitong iniinom ko, no? Isang piraso lang po and then 1.5 cup and then mapait po siya pero kaya po siyang kaya siyang tiisin ba, kayang tigilin. Tapos pagkatapos ng inom nyo, kahit 3 lagok lang, sundan po ninyo siya ng tubig. And then yun po ang ina-advise ko sa inyo na please po, no, be aware po, ang lahat po ng gamot natin is nasa kalikasan. Kung hindi kayo makakuha sa akin kasi parang namamahalan kayo, like sa panangga ko, may binibigay po ako sa inyo mga sample na pwede po ninyong gamutin. It doesn't mean na hindi po siya nag-work. Nag-work po yun. Ayoko po na parang mapilitan po kayong kumuha nun because I say so. No, ayoko nang ganun. Lalo na po pag alam kong hirap, lalo na pag sabihin ninyo na nahirap ako ma'am ngayon, wala, tapos ibibigay mo sa akin, no, ay nagigilty ako na hindi ko maintindihan, no. Kung dito kayo sa akin, kung talagang wala kayong pera, punta kayo dito sa akin, pwede kayong kumuha talaga nito. Pero wag naman po yung ako pa magsishipping, pagkatapos yan hindi ko alam kung ayoko pa ng ganun, no. Hanapin niyo itong binibigay ko sa inyo and then after that gawan niyo ng paraan, no. And no hurt feelings ba, parang nasasaktan man ako pagka parang kung namamahalan kayo sa gamot ko or sa panangga ko, well, tingnan niyo yung ibang panangga. Isang San Benito, alam niyo kung gaano yan kalaki, kaano ang halaga. Pero sa akin, kung dito kayo pumunta, libre lang po yan. Yung langis po, libre lang po yan. Pero konti lang po ang ibibigay ko. At least meron po kayo good for 3 days, no. Pero kung nandito po kayo sa akin, no. Okay guys, no, thank you very much po and magandang gabi po sa inyong lahat.